Micaela, anak! Kakain na tayo. Bumaba ka na riyan. Yes, Mami. Nandiyan na po. Wow! Ang sarap naman ng ulam. Si Daddy po. Malilate daw ng uwi dahil may meeting pa sila. Kaya sinabihan niya ako na mauna na tayong kumain. Ang sarap naman ito. Oh, maupo ka na. Yung mga assignments mo, tapos na ba? Opo, tapos na po. Pagkakain mo ay maligo ka na, tapos matulog ng maaga para hindi ka aantukin sa school, okay? Okay, Mami. Inday, pakibuksan mo nga yung gate. Nagmamadaling lumabas ang kasambahay namin at pumunta sa gate. Habang kami ng mami ko ay nagsimula ng kumain. Hanggang sa mapalingon kami matapos marinig ang sigaw ng kasambahay namin. Kasunod ng isang putok ng baril. Lalabas pa lang sana si mami nang magulat kami at pumasok ang 7 armadong lalaki. Gumapang ang takot sa buong katawan ko. Lalo na nang tutukan kami ng mahahabang baril. Mabilis tumakbo si mami sa akin at mahigpit kaming nagyakap. Anong kailangan nyo? Nang lumabas ang mga kasambahay namin, ay pinagbabaril ang mga ito ng mga lalaki. Kaya napasigaw kami at umiyak sa takot. No! Huwag nyo kaming sasaktan! Maawa kayo! Kunin nyo na lahat ng pera at alahas namin. Huwag nyo lang kaming sasaktan! Parang awa nyo na! Mami! I'm scared! Huwag ka mag-alala. Nandito si Mami, anak. Sumiksi kami sa sulok ni mami habang tumakbo paakyat ang ibang mga lalaki. Maya-maya ay nakita namin na nag-usap ang 3 lalaking naiwan sa baba at tumingin sa amin mag-ina. Tumatawa at humihimas pa sa baba habang nakangisi. Ganun na lang ang takot naming dalawa ni mami nang lumapit sa amin ang 2 lalaki at pinaghiwalay kami. Pagkatapos ay sapilitan kaming dinala sa 2nd floor ng bahay at pinaghiwalay ng kwarto. Hanggang sa magulat ako nang biglang punitin ng lalaki ang suot kong bestida. Isang magandang araw sa iyo, Madam Venus. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Micaela. Bago ko ipagpatuloy ang liham ko, nais ko lang sabihin na ang mga pangalan ng tao at lugar sa kwento ko ay sinadya kong baguhin upang maitago ang aming pagkakakilanlan para maproteksyonan ang pribado naming buhay at dahil na rin sa maselan na paksa ng aming kwento. Marahil ay naibahagi na sa inyo ni Ate Estelle at Ate Sophie ang kanilang kwento tungkol sa aswang. Gaya ng mga kaibigan ko, isa rin akong bounty hunter. Ang pagkakaiba ko lang sa kanila ay hindi ako dating pulis o sundalo. Isa akong negosyante. May jewelry business ako na minana ko pa mula sa mga pumanaw kong mga magulang. Sa murang edad ay maaga na akong na-expose sa iba't ibang klaseng mga armas. My dad was a police general. Lumaki ako na nakita ang mga koleksyon niya ng armas. Iba't ibang baril, military knives, bows and arrows. 15 anyos ako nang turuan niya akong humawak ng baril. Para daw kaya kong proteksyonan ang sarili ko. Pero hindi naging sapat ang kaalaman ko ng gabing iyon na bumago sa takbo ng buhay ko. Dahil doon, sa edad na 22, ay natuto na akong pumatay at maghahabol ng mga kriminal na para sa akin ay walang karapatang mabuhay sa mundong iyon. Are you still experiencing nightmares? Wala na. Iniinom mo ba ang mga gamot mo? Always. Kailan mo planong umalis dyan sa ginagawa mong pag-ahunting ng kriminal? Kapag sinagot mo na ako. Si Aaron, ang inaanak ng daddy ko. Matalik na magkaibigan ng mga magulang namin at mga bata pa lang
ay palagi na akong nakasunod sa kanya. At the age of 11, pinangako ko na sa sarili ko na si Aaron ang lalaking pakakasalan ko. 28 years old na ako, pero hanggang ngayon ay siya pa rin ang lalaking pinapangarap ko. Kaya naman 3 years ago, matapos nilang maghiwalay ng girlfriend niya, ako na ang nanligaw kay Aaron. Bago ako maulila ay hinabilin ako ni Daddy sa kanya. Kaya mula noon ay hindi na ako lalong pinabayaan nito. Siya ang tumatayong guardian ko. Siya rin ang aking resident psychiatrist. Bukod sa pagiging negosyante ko, alam ni Aaron na isa akong bounty hunter. Ay, Micaela, ang kulit mo naman eh. Ano pa ba kasi yung gusto mo? Maganda naman ako. Sexy, matalino, mayaman, masarap. Ang kulit mo talaga. O baka mamaya niyan may girlfriend ka na ulit ha? Wala, paano ako magkaka-girlfriend? Diniskartehan ko pa lang, inaaway mo na. Para malaman nilang taken ka na. Micaela, O, baka naman hindi ka pa rin nakaka-move on kay Patricia. 3 years ago na yon. Kinalimutan ko na yung babaeng yon. Buti naman. Pero seryoso ako sa sinabi ko. Itigil mo na yung trabaho mo na pagtutugis ng kriminal. Hayaan mo lang ganyang gawain sa mga pulis. Ayokong dumating ang araw at makatanggap ako ng tawag at sabihin patay ka na. The more ka na-expose sa karahasan, mas lalo kang hindi gagaling. Paulit-ulit mong maaalala ang nangyari noon. Bakit? Malulungkot ka? Siyempre naman. Ay, teka lang ha. Sir Primo? Musta? Micaela, libre ka ba? May assignment ako para sa'yo. Libre naman. Si Ate Estelle at si Ate Sophie. Nag-retire na si Estelle. Si Sophie naman ay buntis at ikakasal na rin. Mukhang magre-retiro na rin siya. Sa ngayon, ikaw na lang ang inaasahan ko. Wala pa akong nahahanap na kapalit nila. Sige po. Mag-usap na lang tayo mamaya. So, paano ba yan? Kailangan ko nang umalis. May bago akong assignment. Micaela, please. Ikaw ha? Malapit na akong maniwalang nag-aalala ka talaga sa akin. Sige ka. Baka akalain ko in love ka na. Bye, Doc Aaron. I love you. Ay naku, ang tigas talaga ng ulo mo. Micaela, hindi pa tayo tapos sa session natin. Micaela! Kinagabihan ay nadatnan ko si Sir Primo na naghihintay sa bahay nang ako ay makauwi. Agad kong binaba ang bag ko at iniabot nito sa akin ang isang folder. Nang buksan niyon ay agad nagsalubong ang kilay ko sa nabasa ko. His real name, Felix Matias. Age 35 years old. Dating manager ng isang private company. Modus operandi niya, nakakaibiganin muna ang babaeng gusto niyang biktimahin. Kapag nakuha ng loob, sa kanya ay imbitahan sa labas ng date. Pagkatapos ay doon niya isasagawa ang kanyang balak. Pagsasamantalahan niya ang biktima sa loob ng kotse niya. Pagkatapos ay papatayin at itatapon sa liblib na lugar ang bangkay. May 7 magkakapatong na kaso ng panggagahasa at pagpatay. Bounty, 10 million pesos. Ang baha-baha. Ba't 10 million lang? Tinawaran Wala na daw budget. Kailangan lang talaga mahuli na yan dahil 7 babae na ang nabibiktima niya. Wala na bang dagdag yan? Wala na Ano? Kukunin mo ba? Sige. Sayang ang 10 million. Hindi mo mapipiti sa puno yan. Saan pang location ng pinagtataguan niya? Huling na-track sa Mindanao. Huwag ka mag-alala. Inaalam pa ang eksaktong kinaroroonan niya doon. Sasabihan kagad kita. Sige, ihahanda ako ng mga gamit ko. Sasama ako. Bigla kaming napalingon ni Sir Primo at nakita na naroon sa pinto si Aaron. Tuluyan itong pumasok sa bahay at tumayo sa harapan ko. Sasama ako sa misyon mo ngayon. Delikadong lakad ko. Delikado pala eh. Ba't kailangan mong umalis? Alam mo na, ito ang ginagawa ko nun pa, di ba?
Mayaman ka, Micaela. Hindi mo kailangan gawin to dahil sa pera. Alam mo na hindi ito dahil sa pera. Paano ka gagaling? Kung palagi mong hawak ay ang baril at iba pang armas mo. Okay lang ako. Hindi ka okay. Kilala kita. Kung gusto mong umalis, hayaan kita pero dapat kasama ako. Pwede ba, sir? Walang problema basta madala mo sa akin si Felix Matias ng buhay. At huwag mong torturin. Oo na. Babaitan ko na ngayon. Ay, sana nga. Tama. Isama mo itong sino para may pipigil sa'yo kapag nangati ang kamay mo na pumatay ng tao. Matapos makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa wanted criminal na si Felix Matias, ay agad kaming tumulak sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Mindanao. Tumingin kami sa paligid. Napakaganda sa lugar na yun. Presko at sariwa ang hangin dahil napapaligiran ang baryong iyon ng mga puno at halaman. Ang bawat bakuran ng mga bahay ay may mga sariling tanim ng namumulaklak na halaman. Malinis at pantay ang mga daan. Ma'am Micaela, dito po tayo. Ay sarap namang tumira dito. Di ba, Aaron? Ang tahimik ng paligid. Oo nga. Recommended ko sa'yo na pumunta sa ganitong lugar. Malaki ang may tutulong nito sa healing mo. Habang abala kami sa pagtingin sa paligid, ay nakuha ng isang malaking bahay Kastila ang atensyon ko. Naroon lang yon sa tapat ng bahay na aming tutuluyan. Luma na, pero maganda pa rin. Hanggang sa bahagyang kumunot ang noo ko nang makita na may babaeng dumaan sa bintana at nakatingin sa akin. Magtatanong dapat ako, ngunit biglang dumating si Manang Isay, ang caretaker ng bahay na tinutuluyan namin. Binuksan nito ang pinto, saka kami sinalubong ng ngiti. Magandang tanghali po. Tuloy po kayo. Magandang araw po, Manang Isay. Kami po yung uupa dito sa bahay nyo ng mga 2 linggo. Ay, maligayang pagdating po. Hello po, good afternoon. Ako po yung assistant at driver ni ma'am. Sila po si Ma'am Micaela at si Sir Aaron. Ikinagagala ko kayong makilala. Manang Isay na lang ang itawag niyo sa akin. Kayong dalawa ba, magkaano-ano? Nagkatinginan kaming dalawa ni Aaron nang ituro kami ni Manang Isay. Bigla akong ngumisi nang may maisip akong kalokohan pagkatapos ay bigla akong humawak sa kamay niya. Boyfriend ko po siya. Anong Opo, boyfriend ko po. O siya, sige. 2 lang ang silid nitong bahay, naroon sa 2nd floor. 2 rin ang banyo. Isa dito sa baba at isa sa master's bedroom. May mga kagabitan na dito sa kusina kung gusto nyong magluto o kung ano pa man. Salamat po, Manang. Kung may kailangan kayo, tawagin nyo lamang ako doon sa kabilang bahay. Doon sa bahay Kastila. Doon po kayo nakatira? Ay, opo. Pero katiwala lang din kami doon ng anak ko. Iisa lang kasi ang may-ari ng malaking bahay at ito. Pero napagdesisyon na ng mga anak ng may-ari na parentahan na lang itong bahay para kahit naman papano ay may income. Ang ganda naman ng bahay na yan sa tapat. Napaka-mysterious. Kung gusto mo, pwede kitang papasukin doon para makita mo. Talaga po? Sige po. Pero sa ngayon, maiwan ko na muna kayo nang makapagpahinga naman kayo at alam ko na malayo ang pinanggalingan nyo. Siya nga pala, maaari ko bang maitanong kung ano ang pakay nyo dito sa bayan namin? Ano po kasi, may hinahanap lang kaming tao. Tao? Sino? Maaari ko bang makita? Baka sakaling makilala ko. Maliit lang itong bayan namin, halos lahat ay magkakakilala. Ito po. Teka. Parang namumukhaan ko nga ito. Ay, tama. Siya nga yung anak ni Mang Renato at Aling Catalina.
kumari ko ang nanay niya. Panganay siya. Sa siyam na magkakapatid. Parang nakita ko nga yan dito noong nakaraang araw. Talaga po? Saan po banda? Doon sa bayan. Maaari nyo ba sa amin ituro kung saan ang bahay nila? Sige. Kaso doon pa yun sa bandang loob ng kakahuyan. May mga bahay pa kasi doon. Kung hindi nga lang hapon na ay maaari ko kayong samahan ngayon. Kaso delikado na doon sa kakahuyan kapag gabi. Bukas na bukas din sasamahan ko kayo. Salamat po. Bakit, Ineng, may atraso ba ito sa inyo? Po? Ano po, may malaking pagkakautang siya. Pinapahanap ng boss namin. Milyon ba? Opo, malaking halaga. Hayaan mo. Kapag namataan ko itong lalaking to, sasabihin ko sa inyo. Habang may ginagawa sa laptop si Aaron, kami naman ni Kuya Randy ay nag-uusap tungkol kay Felix Matias dun sa sala. Bukas ng umaga, puntahan agad natin ang bahay ni Matias. Dapat pala, ma'am. Sinabihan natin si Manang Isay na huwag sasabihin sa kaanak ni Matias na pupunta tayo. Baka magduda yun at biglang magtago. Huwag ka mag-alala. Nasabihan ko na siya kanina bago umalis. Basta, huwag mo ring sasabihin ang totoong kaso niya. Nga pala, sabi ni Sir Primo, ipaalala ko daw sa'yo na huwag mong itorture si Matias. Nako, ito naman si Sir. Hindi mapakali. Oo ka mo. Magbabait ako. May bantay ako ngayon eh. Nga pala, ma'am. Doon na kayo matulog ni Sir Aaron sa malaking kwarto. Ako na po doon sa maliit. Talaga po? Ay, salamat kuya. Ang laki talaga ng gusto niyo dyan kay Sir ano. Ay, aba, dapat mapasigot ko na siya ngayon. Si Ate Estelle at Ate Sophie may mga love life na. Hindi ako pwedeng mapag-iwanan. Paano po yan? Magre-retire ka na rin? Hindi ko pa alam eh. Pero, yun ang gusto ni Aaron. Micaela, hindi pa kayo tapos dyan? Katatapos lang. Gabi na. Magpahinga ka na. Yes, baby. Baby ka dyan. Agad naman akong sumunod at umakyat na rin sa kwarto namin. Pagpasok ko sa loob ay ngumisi ako nang nakakaloko dito. Tuluyan akong natawa nang lumingon ito sa akin na nakasimangot. Oh, dito ka sa kama. Dito ako sa sahig. Ba't ang sungit mo? Si Kuya Randy ang nagsabi na dito na tayo sa isang kwarto. Hindi ako. Maniwala ako sa'yo. Baka mamaya sinabihan mo siya kanina. Hoy, excuse me. Alam kong mahal na mahal kita pero may delikadesa pa rin ako. Pero seryoso, hindi ka naman sanay matulog sa sahig ah. Tabi na lang tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita mamanyakin eh. Good girl ako. Wala akong tiwala sa'yo. Bahala ka dyan. Hindi ka makakatulog ng maayos. Kilala kita. Matapos kong maihanda ang kama, lumapit ako sa bintana para sana isara yun. Ngunit natigilan ako nang mapatingin sa bahay Kastila. Doon sa bintana, naroon na naman ang babae at nakatingin sa akin. Natulala na lang ako hanggang sa ngumiti ito sa akin. Gumanti din ako ng ngiti sa babae. Micaela, sino tinitingnan mo dyan? Ha? Yung babae dun sa haka. Nasaan na yun? Napakamot na lang ako sa ulo. Ituturo ko sana yung babae sa kabilang bahay, pero nang lumingon ako, ay wala na dun ang babae at nakasarado na ang bintana. Bakit? May problema ba? Hindi, wala. Bumati lang sa akin yung babae dun sa kabila. Anak yata ni Manang Isa yon. Sarado mo na yan at matulog ka na. Ito mga gamot mo. Inumin mo na. Sandali. Ikukuha kita ng tubig sa baba. Hindi na. Ako na. Bababa rin naman ako eh. Wala dito yung isang bag ko. Naiwan ko yata sa sasakyan. Sige. Bumalik ka kaagad ha. Mabilis akong bumaba at lumabas ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at agad kinuha ang bag ko.
Isasara ko na lamang yun nang may marinig akong kaluskos mula sa kung saan. Lumingon ako nang maramdaman ko na parang may tao sa paligid. Sinarado ko ang pinto ng kotse at naglakad-lakad sa labas ng bahay. Nagtaka ako dahil wala akong natagpuan na tao doon. Kaya naman naglakad na ako pabalik ng bahay. Naroon na ako sa nakaparada naming sasakyan nang muli akong matigilan nang may marinig akong kakaibang tunog na parang galing sa isang mabangis na hayop. Nangalisag ang balahibo ko sa narinig ko. Iyon ang ikalawang beses na nakaramdam ako ng ganong takot. Maya-maya ay muli akong lumingon sa paligid hanggang sa may biglang humawak sa kamay ko. Mabilis kong hinawakan ang kamay na yon, sabay pinilipit at tulak dito. Ganun na lang ang gulat ko matapos sumigaw si Aaron sa sakit. Aray! Micaela, ako to! Ay nako, sorry baby ko, sorry. Aray! Bakit ka ba namimilipit ang braso? Sorry, ang akala ko kung sino na eh. Anong ginagawa mo dito? Sinundan ka, ang tagal mo kasi. May tinitinan lang ako. May narinig kasi akong kumakaluskos kung saan eh. Halika na. Umasok na tayo, baka kung ano na yung narinig mo, mapahama ka pa. Kinabukasan, pumunta kami sa bahay ni Felix Matias. Ngunit sa kasamaang palad ay walang tao sa mga sandaling iyon. Kung may magandang balita man kaming nalaman, ito ay ang pagkumpirma sa amin ng mga ito na nakikita nila doon si Felix. Mula doon ay nagdesisyon kami ni Kuya Randy na maghiwalay sa paghahanap. Kami ni Aaron sa bayan habang siya naman ang iikot sa buong residential area. Hanggang sa madaanan namin ang isang kumpol ng mga tao kung saan nakita namin nakikiusyoso si Manang Isay. Manang? Ano nangyayari? Bakit may mga pulis? Ay, may natagpuan na bangkay ng lalaki. Napaka-brutal ng sinapit. Paano pong brutal? Sinaksak sa junior. Tapos may malalim na hiwa mula sa tiyan hanggang dibdib. Yung sabi, nawawala daw yung lamang loob. Kawawa naman. Nako, hindi kawawa yung taong yan. Bakit naman po? Sino ba yung biktima? Si Edgar, yung taga-kabilang bayan. Notorious na drug addict at nangmumolestya at gumagahasa sa ilang kababaihan dito. Palaging nakakalusot dahil malakas ang kapit sa mga pulis, palibhasay, anak ng politiko. Marami ng dalagang napapabalitang naging biktima niyan. Doon sa baryo natin, pati sa mga karatik bayan. Dahil sa sinabi ni Manang Isay, ay na-curious ako at nakipagsiksikan sa mga tao para silipin ang bangkay. Natulala ako nang makita ang labi ng lalaki. Naliligo ito sa sariling dugo at dilat ang mga mata habang nilalangaw. Biglang bumalik sa isip ko ang nakaraan. Nanginig ang mga kamay ko at napapikit nang marinig ang pamilyar na mga bulong na iyon sa aking tenga. Ganun po ba? Sige po. Salamat, Manang, ha. Una na kami. Sandali. Nahanap niyo na ba si Felix? Hindi pa po. Huwag kayong mag-alala. Kapag namataan ko ang lalaking yon, sasabihin ko kaagad. Sige po. Thank you. Halika na, Micaela. Naramdaman ko na lang na umakbay sa akin si Aaron at niliw ako sa mga tao habang ako ay nananatiling tulala at nanginginig ang mga kamay. Umaagos ang mga luha habang paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko ang pinakamadilim na bahagi sa aking buhay. Hanggang sa hawakan ni Aaron ang magkabila kong pisngi at iangat ang aking mukha. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang labis na pag-aalalanto. Micaela, listen to me. Wake up. I said wake up. Aaron, nandiyan na naman sila. Wala sila dito. Nasa imahinasyon mo lang sila. Hindi sila totoo. Lumingon ka sa paligid mo. See? Nandito tayo para hanapin mo si Felix Matias, remember? Oo. Naalala ko. Good.
You're doing great. Calm down. Halika, doon tayo sa restaurant. Kumain na tayo ng tanghalian para makainom ka na ng gamot mo. Matapos namin kumain at makainom ako ng gamot, ay unti-unti akong kumalma. Mabuti na lamang at kasama ko si Aaron doon. Kung hindi, ay baka kung ano na naman ang magawa ko sa sarili ko. Sigurado ka ba na okay ka na? Oo. Salamat Buti na lang nandito ka. Tapos ayaw mo pa ako sumama. Nag-aalala lang ako na baka mapahama ka. Kaya kitang protektahan at ang sarili ko. Kahit na hindi ako marunong humawak ng baril. Habang naglalakad kami at patuloy na naghahanap, bigla akong natigilan matapos may mamataan na pamilyar na mukha sa isang tindahan. Matangkad na singkit, medyo maputi, nakasalamin. Walang duda. Yun nga si Felix Matias na kriminal na wanted sa kasong rape at murder. Nakita ko na siya. Sino? Yung kriminal? Oo. Diyan ka lang Lalapitan ko lang. Pasimple akong naglakad palapit sa kinaroroonan ni Felix. Tumayo ako sa tabi nito at narinig ko pa na kausap nito ang tindera. Para itong di makabasag pinggan. Chinito at maputi, mukha itong nerd at tambay sa library kesa rapist at mamamatay tao. Manang, magkano po ito? Isa rin po nito. Thank you po. Manang, magkano po ito? Eto po. Huminga ako ng malalim sabay labas ng baril mula sa back pocket ng pantalon ko. Nagulat si Felix Matias nang bigla akong umakbay dito at pasimpleng tinutukan ng baril ito sa tagiliran. Felix Matias, wanted sa kasong multiple counts of rape and murder. Huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mong magkagulo rito. Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta sumama ka na lang. Hinihintay ka na ng mga pulis. Nagbayad pa ito sa tindera at kinuha ang binili nito sa katahimik na sumama sa akin. Malapit na kami kay Aaron nang bigla akong siniko nito at tinamaan ako sa balikat. Aray! Micaela? Napaupo ako sa semento matapos akong sikuhin ni Felix Matias. Pagkatapos ay agad itong kumaripas ng takbo. Mabilis naman akong tinulungan tumayo ni Aaron at hinabol namin ang kriminal. Sa pagtakbo namin ay panay ang lingon niya sa amin kaya nabubunggo ito sa mga bangketa o sa mga taong nakakasalubong nito. Matias! Tigil! Sa halip na sundin ang sinabi ko, ay hindi ito huminto. Hanggang sa magulat ako nang bigla itong naglabas ng baril. Napahinto kami at mabilis akong hinila ni Aaron at nagtago sa likod ng nakaparadang tricycle. Gumanti ako ng putok at agad itong natamaan sa balikat. Bullseye! Hindi ko pa nabanggit, Madam Venus, na isa akong sniper. Asintado ako, kaya kaya kong patayin agad ang kriminal na ito kung gugustuhin ko. Pero dahil kailangan ko siyang maisurrender ng buhay, ang padaplisan lang sa balikat ang maaari kong gawin sa mga sandaling iyon. Ako nang lalapit sa kanya. Huwag na. Delikadong tao yan. Tsak na armado yan. Baka mapahama ka. Napahiga sa semento si Felix, kaya mabilis ko itong nilapitan. Nang patatayuin ko na ito, ay bigla akong inundayan ng saksak nito na agad kong naiwasan. Tumayo ito at sinugod ako. Nahawakan ko ang kamay nitong nakahawak sa balisong. Pagkatapos ay agad ko itong sinipa ng malakas sa tiyan, sabay suntok ng malakas sa mukha nito. Nabitiwan ito ang balisong at napaupo ito. Huwag ka nang lumaban dahil hindi ka uubra. Patayin niyo muna ako. Hindi pa ako nababaliw para sumuko sa inyo. Kung ako lang, kanina ka papatay. Pero hindi ko gagawin yan. Dahil masyadong madali ang kamatayan. Bilang kabayaran sa mga kasalanan mong hayop ka. Matapos ko siyang suntukin, ay agad kong hinablot si Felix sa damit at hinila patayo. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na kilos nito dahil ang akala kong balisong na nabitawan nito ay nadampot niya palang ulit
Pagkatapos ay yun ang pinangsaksak niya sa akin. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Kaya ang nahagip ng talim na balisong ay ang braso ko. Mabilis itong nakatakbo at bigla na lang nawala matapos biglang sumakay sa dumaan na jeep. Micaela! Shit! Nakatakas pa! Patagin ang sugat mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, tutulungan na kita eh. Ayoko. Trabaho ko to. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nasaktan ka. Ikaw naman ang nasaktan. Sanay ako sa ganito, Aaron. Mababaw lang to. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay para magamot ko yan. Nahihiya akong umiti kay Aaron matapos niyang gamutin ang sugat ko. Nakasimangot ito sa buong sandali na ginagamot ako kanina. Hindi na ito nagustuhan na nasugatan ako. Ito kasi ang unang pagkakataon na sumama siya sa akin. Hindi akalain ni Aaron na ganun ang hinaharap ko sa tuwing umaalis ako para maghabol ng kriminal. Paano yan, ma'am? Alam na ni Felix na may naghahabol sa kanya. Baka umalis dito yun. Hindi niya na magagawa yon. Alam niya na siguro ngayon. Nakalat na ang mukha niya sa TV, internet. At nakapaskil na sa labas ng bayan na to na wanted siya. Hindi na yun makakalis dito basta. Sana nga po. Dahil mahirapan na naman tayong hanapin siya kapag umalis siya rito. Bukas na bukas, hahalugugin natin bawat sulok ng bayan na to. Sige po, ma'am. Tapos ano? Hindi ka titigil hanggat hindi ikaw namamatay? Oy, baby ko, galit ka ba? Huwag mo nga ako ma-baby-baby dyan. Oo, galit ako. Hindi mo sinasabi na ganito kadelikado tong ginagawa mo. Ang sinasabi mo palagi sa akin, madali lang to. Munti ka na mamatay kanina eh. Naku, sir. Wala talagang takot yan si Ma'am Micaela eh. Sa kanilang tatlo nila, Ma'am Estela at Ma'am Sophie. Siya ang pinakamatapang. Ewan ko ba dyan sa batang yan? Parang, ano bang tawag doon? Psychopath? Isa nakakatakot na yan eh. Hindi niya alam na natutorture niya na ang kriminal. At tuwang-tuwa pa siya kapag nakikita yung dugo. Lalong nagsalubong ang kilay ni Aaron. Hindi ko sinasabi dito ang mga detalye ng trabaho ko bilang bounty hunter. Kaya naman lalo itong sumimangot. Kuya naman eh, nilaglag mo pa talaga ako. Halika dito sa kwarto. Mag-usap tayo. Naku, lagot ka, ma'am. Principal sa office ka. Wala na akong nagawa matapos akong hawakan ito sa kamay at hilahin paakyat sa second floor. Pagdating sa loob ng kwarto ay sinarado nito ang pinto saka ako hinarap ng nakapamewang. Micaela, alam mo na hindi nakakatulong sa kondisyon mo itong trabaho mo. Nakalimutan mo na ba yung nangyari kanina? Pagkatapos mong nakita yung bangkay. Aaron, okay lang naman ako. You're not. Kilala kita. Mas lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para talagang pahintuin ka dito sa ginagawa mo, Micaela. Ano ba nakukuha mo sa ganito, ha? Ha? Ano? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Do you still have that urge to see blood? Ha? Ha? Hindi na. Wala na. Kilala kita, Micaela. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Aaron, I'm okay. Huwag ka mag-alala. You know that I care about you, okay? Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Nangako ko sa daddy mo bago siya mawala na hindi kita pababayaan. I know. And thank you. Salamat din at kahit madalas matigas ang ulo ko, nandyan ka pa rin. Hindi mo ko iniiwan. Patitiis ba naman kita? Kinilig ako nang yakapin ako ni Aaron ng mahigpit. Ramdam ko ang pag-aalala niya para sa akin. Ang buong akala ko ay ilalayo niya ako agad. Kaya laking tuwa ko nang hiniyaan lang ako ni Aaron na nakayakap sa kanya. Maya-maya ay natigilan ako nang mapalingon sa bahay Kastila. Naroon na naman ang babae sa bintana. Nakatingin sa akin. Parang may gustong sabihin. Parang tinatawag ako sa klase ng kanyang tingin. Aaron, nakikita mo ba yung babaeng yon? Babae? Saan? Ayun oh,
Doon sa bahay Kastila. Doon sa bintana. Pagkasabi noon ay tumingala ako sa kanya. Lumingon ito sa bahay sa tapat. Pagkatapos ay kumunot ang noo. Maya-maya bago muling tumingin sa akin. Wala naman ah. Anong wala? Ayan siya oh, Nasaan na yun? Nawala ang babae sa bintana. Lalo akong nagtaka dahil kanina lang ay nakatayo ito doon. Maya-maya ay biglang dumating si Manang Isay. Napalingon pa ito sa amin, saka ngumiti at kumaway. Oh, ayun, babae. Si Manang Isay. Hindi siya. Mas bata yung babaeng nakita ko eh. Baka nag-hallucinate ka na naman. Sige na, magpahinga ka na. 3:00 ng madaling araw. Ang kwento sa akin mismo ni Aaron ay naalimpungatan siya matapos marinig ang langit-ngit ng pintong silid. Nagtaka daw siya dahil sa kanyang pagkakatanda ay sinarado nito yun bago matulog. Nang bumangon, doon na nagtaka ito nang makitang wala daw ako sa kama. Micaela? Micaela? Bumaba si Aaron sa sala at labis na nagtaka dahil nadatnan niyang bukas ang pinto. Doon na raw siya nataranta at nagalala. Nagmamadali siyang umakyat at kumatok sa pinto ng silid ni Kuya Randy. Kuya? Kuya Randy? Kuya Randy, gising! Sir, Tulungan mo Sir. ako. Si Micaela nawawala. po? Paano siya nawala? Nagising na lang ako na wala na siya sa kama. Tsak na, nag-sleepwalk na naman yun. Alika, hanapin natin siya. Baka kung ano nang nangyayari kay ma'am. Dadalhin ko yung baril niya. Baka sakaling kailanganin natin. Sige po. Mabilis na tumakbo pababa at lumabas ang dalawa. Inikot nila ang buong paligid, ngunit hindi daw nila ako mahanap. Sa bawat minuto na lumilipas na hindi ako nakikita ni Aaron, ayon sa kanya ay labis ang nararamdaman niyang takot at pag-aalala. Micaela? Micaela? Ma'am Micaela! Ma'am! Nasaan po kayo? Ma'am! Amun ko. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Lagi po bang nangyayari ito kay ma'am? Kapag natitrigger ang trauma niya, Trauma? isang araw ipapaliwanag ko sa inyo. Ang importante sa ngayon ay mahanap natin siya. Opo, sir. Lakad-takbo ang ginawa ng dalawa hanggang sa mapadpad si Aaron malapit sa ilog. Doon niya ako natagpuan, kaya naman nagmadali itong tumakbo palapit sa akin. Naabutan ako ni Aaron na nakalubog na ang kalahati ng katawan sa ilog. Nakadilat ang mga mata, pero tulog ang ulirat at wala sa sarili. Micaela? Micaela, gumising ka! Nang hindi pa daw ako matauhan, ay doon na niya ako binuhat at inahon sa tubig. Sa kilid ng ilog ay naupo ito at kinandong ako na parang sanggol habang tinatapik-tapik ang aking pisngi. Doon daw ako tuluyang natauhan. Micaela, gising! Gising! Si Aaron to. Aaron? Teka, bakit tayo nandito sa labas? Tsaka, bakit ako basang-basa? Tuluyan itong nakahinga ng maluwag at labis ang tuwa nang niyakap ako ng mahigpit ni Aaron. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito at nakangiting tiningnan ako. Nag-sleepwalk ka na naman. At naabutan kita na nakalubog na sa ilog. Kung hindi ako dumating baka kung ano nang nangyari sa'yo. Ano, okay ka lang? Oo, nilalamig lang. Halika na. Umuwi na tayo. Sa halip na ibaba at hayaan akong maglakad, ay binuhat ako ni Aaron na para kaming bagong kasal. Napangiti ako at yumakap sa braso niya. Pakiramdam ko ay gusto na rin niya ako matapos nitong isandal ang gilid ng kanyang mukha sa pisngi ko. I love you, Aaron. Pakasalan mo na ako. Mag-uusap tayo mamaya tungkol dyan. Okay.
Kinilig ako, Madam Venus. Nakaramdam ako ng malaking pag-asa na gusto rin ako ni Aaron. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong huminto. Nang tumingin ako sa harap namin, gumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ko. Binaba ako ni Aaron at tinago sa likuran nito dahil nasa harapan namin ang isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Isang babaeng aswang. Hanggang balikat ang kanyang buhok na itim na halos nakatabing sa bilog at dilat na dilat nitong mga mata. Nangingitim ang paligid noon at nanlilisik. Maliit ang ilong, ngunit malaki ang bibig. Nang ibuka nito yon, ay lumabas ang matalas at mahahaba nitong mga pangil, gayon din ang kanyang mga kuko. Matapang at malupit ako pagdating sa mga kriminal. Pero ibang usapan na kapag ibang nilalang ang pinag-uusapan. Lalo na yun, at yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang. Anong gagawin natin? Basta huwag kang lalayo sa akin. Ganun na lamang ang takot namin at mahigpit na hinawakan ni Aaron ang kamay ko nang sumugod sa amin ang aswang. Para itong gagamba na gumapang ng mabilis palapit sa amin. Nagulat pa ako dahil biglang nilabas ni Aaron ang baril ko at pinaputukan iyon. Tinamaan ang aswang sa likod at huminto ito sabay sigaw. Takbo! Bilis! Magkahawak kamay kaming tumakbo ni Aaron. Ilang sandali pa, nang lumingon kami, ay nakita namin hinahabol na kami ng aswang. Pareho kaming napasagaw ni Aaron nang biglang lumundag papunta sa amin ang aswang. Ang hindi ko inaasahan ay nang itulak ako nito palayo, kaya napaupo ako sa semento. Wag! Aaron! Mas doble ang naramdaman kong takot nang makita na sinakyan ng aswang si Aaron matapos itong mapahiga, kaya nabitawan ito ang baril. Nanlaki ang mga mata ko nang bumuka ang bibig ng aswang at lumabas ang mahaba at matulis nitong dila. Agad naman nadampot ni Aaron ang isang piraso ng matulis na kahoy di kalayuan mula dito at sinaksak ang aswang sa dibdib. Lumayo ka sa kanya! Impacta ka! Akin yan! Nadampot ko ang baril at mabilis na pinaputokan ng aswang. Sumigaw ito ng malakas matapos tamaan sa tagiliran. Dahil sa ginawa ko ay mabilis na baling sa akin ang atensyon nito. Nakita ko ang galit at nanlilisik na tingin niya sa akin. Umangil ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Napaatras ako. Maya-maya ay tumakbong dumating si Kuya Randy na may dalang supot pagkatapos ay bigla nitong sinaboy iyon sa aswang. Lumayas ka dito! Layas! Demonyo ka! Muling sumigaw ang aswang na tila ba napaso ito saka madaling umalis. Agad akong tumakbo palapit kay Aaron at inalalayan itong umupo. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Hindi niya naman ako nasaktan. Konting galos lang dito sa braso dahil sa kuko niya. Pero wala kang dapat ipag-alala. Halika na. Umuwi na tayo at baka bumalik pa yon. Kuya Randy, salamat po. Wala ka naman, sir. Agad kaming sumalampak ng upo ni Kuya Randy matapos namin maghanap kay Felix Matias. Dahil sa paglilibot namin at pagtatanong, nakumpirma namin na naroon pa rin ito sa bayang iyon. May mga nakakita sa lalaki na naglalakad sa palengke. Nagtungo kami sa mga lugar na tinuro sa amin ng mga tindera na maaring pinuntahan ito, pero nabigo kaming matagpuan doon ang lalaki. Kumusta ang paghahanap nyo? Negative pa, sir. Huwag kayong mag-alala. Mauhuli nyo rin yun. Nga pala. Mamaya kailangan natin lumipat. Lumipat? Bakit? May nasira sa linya ng tubig kaya hindi magamit yung mga gripo. Nasabi ko na kay Manang Isay
Ang sabi niya lumipat daw tayo dun sa kabilang bahay. Malawak naman daw yun at maraming kwarto. Sa bahay Kastila? Oo. Hinanda ko ng mga gamit mo. Ang sabi ni Manang, bago daw maghapunan pwede na tayong lumipat doon. Maiwan ko muna kayo at magkaayos ako ng gamit ko. Sige kuya. Tapos na yung online sessions mo sa pasyente mo? Oo, katatapos lang. Ay, sandali ako rin. I-check ko rin yung gamit ko. Sandali lang. Ikaw, okay ka lang? Oo naman. Mag-usap tayo mamaya. Sige. Nang matapos kami sa pagliligpit, ay agad kaming lumipat sa bahay Kastila. Sinalubong kami ni Manang Isay na nakangiti at sinamahan kami hanggang sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang mga common area at ang mga silid. Nako, tuloy kayo. Ay mabuti na lang at nakapaglinis ako. Maraming salamat po ulit, Manang Isay. Pasensya na rin pala kung nakaabala kami. Nako, ano bang abala? Ay ako nga ang nahihiya, pati ang mga amo ko. Hindi namin nalaman ng maaga na may sira pala ang linya ng tubig doon sa kabilang bahay. Pero huwag kayong mag-alala. Mas maganda at mas komportable dito. Medyo luma na nga lang kaya pagpasensyahan nyo na. Ang ganda nga po eh. Gaano nakatagal itong bahay na to? Nako, mas matanda pa sa akin to. Ang sabi ng amo ko mahigit 100 taon na daw ito. Tinayo bago pa sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ay, siya nga pala, dito ang silid nyo. Randy, dito ka sa ikalawang pinto. At ikaw naman, Micaela, dito ka sa mas malaking silid. Ito ang dating silid ni Sandra, ang anak ko. Mula nang kami ang tumao dito at pinagamit na sa amin nila Sir ang mga kwarto dito. Tapos, ikaw naman, Aaron, dito na lang Hindi sa... na po. Magkasama na lang po ulit kami ni Micaela sa kwarto. Sige, kung yan ang gusto mo, may sarili na rin kayong banyo dyan. Nagtataka na lumingon ako kay Aaron. Wala naman itong sinabi at ngumiti lang. Pagkatapos ay kinuha na mula sa akin ang mga gamit ko, saka pumasok sa loob ng kwarto na tutuluyan namin. Nahihiwagaan man ako sa kinikilos nito, ay sumunod na rin ako. Papasok pa lang ako ng kwarto nang mapahinto ako nang marinig ang dahan-dahang tunog ng isang pinto. Lumingon ako at nakita ko ang pinto sa sulok na dahan-dahan na nagbubukas. Napangiti ako nang makita ang babaeng palagi kong natatanaw sa bintana. Ngumiti din ito sa akin at kumaway. Kaya kumaway din ako. Lalapitan ko sana ito nang sumenyas itong lumapit. Pero bigla akong lumingon nang maramdaman ko na hinawakan ako ni Manang Isay sa braso. Micaela, saan ka pupunta? Po? Tinatawag po kasi ako ng... Nagtaka pa ako nang makitang nawala ang babae sa pinto. Tumingin din doon si Manang Isay at ngumiti sa akin. Pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa pinto at sinarado iyon. Nako, nakalimutan ko palang isarado itong pinto. Ay, siya nga pala, Iha. Huwag kayong papasok sa pinto na yun. Personal na silid kasi yun ang amo ko. Sige po. Micaela? Siya sige na at tinatawag ka na doon ni Sir Aaron. Paglabas ko ng banyo matapos maligo, natigilan ako nang madatna na umiinom ng beer si Aaron. Nagtaka ako dahil yun ang unang beses na makita kong umiinom ito ng alak. Hindi gusto ni Aaron ang mapait na lasa nito noon pa man. Kaya hindi ko naiwasan na mag-alala ngayon na nakikita kong umiinom ito at tila malalim ang iniisip. Kaya naman tumabi ako dito at tuon pa lang niya ako tiningnan. Hoy, kailan ka pa natutong uminom? May problema ka ba na hindi sinasabi sa akin? Wala. Anong wala? Ayan o. At alak ang hawak mo. Sige na, sabihin mo na. Anong problema mo? Ikaw? Ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo Oo, ikaw.
Noon naman hindi ako nag-aalala ng ganito sa'yo eh. Pero mula nang sumama ako dito at ilang beses kong nakita kung paano nalagay sa alanganin ang buhay mo. Mula sa pakikipaghabulan at pakikipagbarilan mo sa kriminal o ang pag-sleepwalk mo, Pucha Micaela, hindi na ako mapakali. Palagi na lang kitang iniisip. Palagi akong nag-aalala sa'yo. Palagi ko na lang nararamdaman na gusto ko. Palagi kang nakikita at nandito ka lang sa tabi ko kahit sa pagtulog. Lo, hindi kita maintindihan. Ano ba kasing ibig mong... Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang bigla akong hilahin ni Aaron at halikan ng mariin sa labi. Sa sobrang gulat ko ay nanlaki na lang ang mata ko at natulala habang nararamdaman ko ang marahang galaw ng kanyang mga labi. Does that answer your question? Aaron, ang ibig mong sabihin, mahal mo rin ako. Oo. Matagal na. Hindi ko lang maipakita sa'yo dahil ako rin ang guardian mo. Binilin ka rin sa akin ng daddy mo. Ayokong multuin niya ako at pagalitan ako para sabihin na sinasamantala kita. Talaga? Mahal mo din ako? Oo nga. Wala nang babian? Wala na. I love you so much, Micaela. Pagbalik natin ng Manila, liligawan kita. Oo na! Sinasagot na kita agad! Tayo na! Mula ngayon, tayo na! Seryoso? Ayaw mo ba muna magpaligaw? Sus, pwede ka namang maligaw habang buhay eh. Araw-araw di kitang sasagutin. Talaga? Oo. Ngayon tayo na. Pwede ba ako naman ang pagbigyan mo? Na ano? Huminto ka na sa ginagawa mo na to. Gusto ko mag-concentrate ka na sa pagpapagaling mo para mawala nang gumugulo sa isip mo. Yun ba talagang gusto mo? Oo. Sige, para sa'yo. Ayoko namang palagi ka nag-aalala sa akin. Thank you. Pero gawin mo yon para sa sarili mo. Okay. Pero, paano yan? Pwede na tayong matulog sa kama ng magkatabi? Sinong may sabing matutulog na tayo? Ano ka ba? Alam ko na hindi magiging madali para sa'yo to pero gusto kong pagkatiwalaan mo ako. Akong bahala sa'yo. Iingatan kita. Aalisin ko ang takot yan sa puso mo. I will make this night a beautiful one. Unti-unti kong aalisin lahat ng takot at pangit na karanasan mo. I love you, Aaron. Mahigit 1 linggo na ang lumipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakikita sa ikalawang pagkakataon si Felix Matias. Pero ayon naman sa pag-iimbestiga namin, ay hindi pa rin ito nakakalabas ng bayan na yon. Sadyang magaling lang talaga siyang magtago. Ma'am, dito kaya tayo? Paano kung dito sa Kakahuyan? Naaalala mo may mga nakatira dun sa loob? Baka maligaw tayo dyan. Hindi yan. Alam ko na. Mas mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Doon ka pumunta. Ako dito. Sige ma'am, pero huwag kang lalayo ha. Sige. Magkita na lang tayo dito. At ganun nga ang ginawa namin. Sukbit ang baril at military knife sa bewang. Pumasok ako ng Kakahuyan at naglakad-lakad. Minsan na namin yung napasok at natanaw ang mga kabahayan, di kalayuan. Malapit na ako sa mga bahay nang bigla akong matigilan matapos may pamilyar na lalaki akong natanaw. Si Felix Matias. Gaya ko ay mukhang papunta rin ito sa mga bahay. Agad kong binunot ang baril at kinasa. Saka nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nang makalapit ito sa punong pinagtataguan ko, ay bigla akong lumabas at tinutukan ito ng baril. Tapusin na natin to, Matias. Sumama ka sa akin ng maayos. Pangako hindi ka masasaktan. Hindi ako tanga para gawin yun. Ayokong saktan ka. Ang tapang mo rin ano. Baka nakakalimutan mo. Lalaki pa rin ako at babae ka. Mas malakas ako sa'yo. Talaga ba? Hello, Kuya Randy. Nandito siya. Nahuli ko na malapit sa mga bahay dito sa loob ng Kakahuyan.
Bilisan mo! Nilabas ko ang posas at tinulak ito paharap sa puno habang hindi binababa ang baril. Kinuha ko ang isang kamay nito pero nang ilagay ko ang posas ay bigla nitong tinabig ang kamay ko kaya't nabitawan ko ang baril. Mabilis akong nakabawi at bigla akong umikot. Sabay sipa ng malakas sa likod nito. Humataw ang mukha nito sa katawan ng puno. Nang akma ko itong susuntukin ay mabilis na nakaiwas si Felix at gumanti. Agad din akong nakaiwas at sinugod ito. Bawat bitaw ko ng suntok ay nagagawa nitong iwasan hanggang sa mahawakan ako ng lalaki sa braso. Nagulat ako nang bigla akong hilahin ito at hiniga sa lupa. Pagkatapos ay sinakyan ako. Kung saan nasa pagitan ako ng dalawang hita nito habang hawak ang dalawang kamay ko. Unang inkwentro pa lang natin. Napansin ko na. Maganda ka. Sayang ka kung basta kita papatayin. Titikman muna kita. Subukan mong galawin ako. Dahil ikaw ang hindi naaabuti ng umaga. Ang kinis-kinis mo at batang-bata. Tiyaga, masarap ka. Nang marinig ko ang mga pamilyar na mga katagang iyon, ay natulala na lang ako. Bigla akong pinangapusan ng hininga at nanginig ang mga kamay ko. Kasunod ng biglang pagbabalik sa isip ko ng isang masamang alaala na nagsisilbing bangungot sa akin sa nakalipas na 10 taon. Wag! Maawa kayo! Wag po! Mami! Yan! Ganyan! Magmakaawa ka rin. Gaya ng mga babaeng yun. Mula ng gabing iyon na tila nagsilbing bangungot sa buhay ko, kasunod ay bumalik din sa isip ko ang isang tagpo na pilit kong kinakalimutan. Muli kong natagpuan ang sarili ko na binabalik-balikan ang nakaraan sa aking isipan 10 taon na ang nakalipas. Naglalakad ako sa kakahuyan habang hila ko ang mahabang baril na pag-aari ng daddy ko. Hanggang sa makita ko ang isang warehouse. Lumapit ako doon at sumilip sa maliit na butas. Naroon, kitang-kita ko ang mga mukha ng mga lalaking sumira ng buhay ko. Tulog silang lahat at mukhang lango sa alak. Pumasok ako sa warehouse at bigla akong natauhan at bumalik ang isip ko sa kasalukuyan. Nang tumingin ako kay Felix, nakita ko na lang ang sarili ko na hawak ang military knife at nakasaksak na iyon sa hita nito. Mabilis kong binunot ang patalim at tumalsik ang dugo nito sa mukha ko. Pagkatapos ay tinulak ko ito palayo sa akin. Hay, babae ka! At doon ko naalala ang lahat. That satisfying feeling. Matapos kong patayin ang mga lalaking lumapastangan sa akin at pumatay sa mami ko habang himbing silang natutulog. Bumaha ng dugo. Hinawakan ko yon at tawa ako ng tawa. Blood. Yes. Uhaw ako sa dugo. Gustong-gusto kong nakakakita ng dugo. Gusto ko ring naririnig na nagmamakaawa ang mga lalaking gaya ni Felix. Mga lalaking sumisira sa puri at dangal ng mga kababaihan. Muling bumalik sa kasalukuyan ang isipan ko. Sa mga sandaling iyon, ay wala na akong pakialam sa 10 million na bounty. Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Dong! Anong nangyari? Bakit ka natatakot ngayon? Di ba matapang ka? Pinahid ko ang dugo sa mukha ko at tiningnan ang mga kamay ko. Ang nakikita ko sa mga sandaling yon ay ang katawan ng mga pinatay ko.
Dinampot ko ang baril at tinutok ko kay Felix. Sinadya kong paputokan ito malapit sa paa, kaya panay ang atras niya. Huwag! Huwag mo akong papatayin! Ma'am, wag po! Sa halip na makinig, ay nagpatuloy ako sa pagbaril kay Felix na hindi nililingon si Kuya Randy hanggang sa itututok ko na ang baril sa mismong ulo nito. Kasabay ng pagkalabit ko ng gatilyo ay biglang may humawak ng kamay ko at tinaas iyon. Nakita kong naihi sa pantalon si Felix Matias sa sobrang takot. Nang lumingon ako, ay nakita ko na lang si Kuya Randy, humihingal at umiiling. Huwag mo siyang patayin, ma'am. Doon ako tuluyang natauhan. Nagulat ako nang makita ang mga dugo sa kamay at damit ko. Ang kriminal na si Felix ay tumakbo pero sa halip na habulin ay natulala na lang ako hanggang sa nawalan ako ng lakas at napaupo na lang habang nanginginig ang kamay ko. Sundan mo si Felix. Paano ka, ma'am? Ako nang bahala sa sarili ko. Abulin mo. Madam Venus, natagpuan ko na lang ang sarili ko natulala habang naglalakad pabalik sa bahay. Pinagtitinginan ng mga taong nakakasalubong ko dahil sa maraming dugo sa mukha, kamay at damit ko. Pagbukas ng pinto ni Manang Isay ay napasigaw ito sa gulat. Ay, Diyos ko, Micaela! Anong nangyari sa'yo, iha? Aaron, madali ka dito! Aaron! Micaela? Anong nangyari? Nang makarating ako sa bahay na puno ng dugo, ay agad akong umiyak nang makita si Aaron. Ngunit maya-maya ay nawalan na lang daw ako ng malay. Binuhat ako nito hanggang sa silid at doon ay magkatulong sila ni Manang Isay na nilinis ako at pinalitan ng damit. Naalala ko na nagising pa ako at biglang nag-hysterical kaya binigyan ako ni Aaron ng pampakalma at muling nakatulog. Ang kwento pa sa akin ni Aaron, himbing pa rin akong natutulog nang lumabas siya ng kwarto. Doon sa sala ay naghihintay si Manang Isay at Kuya Randy. Kumusta na si Micaela? Tulog pa rin ho pero kalmado na. Ano bang nangyari sa kanya? Mayaman ang pamilya ni Micaela. Isang negosyante ang mami niya at ang daddy niya ay isang police general. Isang gabi habang wala ang daddy niya, pinasok ng 7 armadong kalalakihan ang bahay nila. Ninakawan at halinhinang pinagsamantalaan si Micaela ng 7 lalaki, maging ang mami niya. Ano po? Totoo ba yan? Talaga, sir? Kailan nangyari to? 10 taon na ang nakakaraan. Matapos pagnakawan at halinhinang pagsamantalaan silang mag-ina, pinatay ng mga armadong lalaki na yan ang mami niya. Binalak din ng mga itong patayin si Micaela at pinagbabaril pero himalang nabuhay. Nakaligtas siya pero halos mabaliw ng magising. Sumisigaw at umiiyak sa takot. Na-diagnose si Micaela ng PTSD. Matapos mag-hysterical pagkagising, bigla na lang siyang natulala ng ilang buwan. Hanggang sa unti-unti siyang naging maayos. Si Micaela ang dahilan kaya nag-shift ako ng course at mas pinili na maging psychiatrist. Dahil gusto ko siyang alagaan. Nang unti-unting bumalik si Micaela sa dati, ang akala namin ay maayos na siya. Dahil nagsisimula na rin ang kanyang therapy. Bukod doon, ang daddy niya mismo ang lumalakad ng kanyang kaso. Hanggang isang beses, tinawagan ako ni Tito at sinabing nawawala daw si Micaela. Kasamang nawawala ang M16 niyang rifle at ang police report na naglalaman ng identity at location ng suspect na iniwan ni Tito sa home office niya. Dahil doon, kinutuban kami at agad sinundan si Micaela. Tumama kami ng hinala. Pinuntahan niya ang lokasyon ng kinaroroonan ng mga lalaking gumahasa sa kanilang mag-ina. Pero nahuli na kami ng dating dahil nadatnan namin na patay na mga suspect habang si Micaela ay nakaupo sa sahig na puro dugo at tila wala sa sarili. Tawa ng tawa. Pinatay niya lahat ang 7 lalaking yun? Oo. Ang kwento mismo sa akin ni Micaela. Dumating siya doon na natutulog ang mga lalaki at tila lasing na lasing at high sa drugs. Doon niya sinamantalang pagkakataon
at pinatay ang mga ito. Gumamit ng impluensya ang daddy niya para hindi na maimbestigahan ang pagpatay sa 7 suspect at mailigtas ang anak niya. Pagkatapos, pinasarado ang kaso. Pero, bata pa siya noon, di ba? Paano siyang natutong gumamit ng baril? 15 years old pa lang si Micaela. Tinuruan na siya ng daddy niya na humahawak ng baril. Bilang proteksyon dahil nga babae siya. Pero dahil sa trahedyang yun, hindi na natupad ang pangarap niya. Gaya ng daddy niya, pangarap din sana niya maging pulis. Sumailalim sa matinding gamutan si Micaela hanggang sa lumipas ang panahon at naging okay siya. May pagkakataon na gaya ng nangyari kanina, natitrigger ang trauma niya kapag nakakakita siya ng dugo at bangkay. Ang pangyayaring yun din ang nagtulak kay Micaela na maging bounty hunter. Kaya sa tuwing may tao, bagay o pangyayari na nakakapagpaalala sa kanya ng trahedyang yun, parang nawawala siya sa sarili. Kaawa-awang bata. Naikwento na sa akin ni Kuya Randy ang nangyari. Muntik na daw mapatay ni Micaela ang kriminal na hinahabol nila at kailangang maisurrender ng buhay sa mga pulis. Hindi ko pa alam kung ano ang nag-trigger sa kanya. Napakalungkot naman palang pinagdaanan ng batang yan. Kaya ganun ko na lang po siya alagaan. Mula nang namatay sa sakit sa puso ang daddy niya. 2 taon matapos ang trahedyang yun. Ako na po ang nagsilbing guardian niya since wala na silang ibang kilalang kamag-anak. Ako nang bahala sa paghahanap kay Felix Matias bukas. Salamat. Habang nag-uusap sila sa labas ng kwarto ng gabing yun, sa loob ng silid ay bigla akong bumalikwas ng bangon. Isang bangungot. Muli ko na namang napanaginipan ng matinding bangungot na yun ang aking nakaraan. Ang pamilyar na tawa ng mga demonyong lalaking iyon. Nang tumingin ako sa paligid, ay nag-iisa ako sa kwarto. Ganun na lang ang gulat ko nang tingnan ko ang mga kamay ko at makita ang mga dugo noon. Nakaramdam ako ng takot at mabilis na bumaba ng kama saka tumakbo sa banyo. Bakit ayaw matanggal ng dugo? Kahit anong sabon at kuskus ko sa kamay ko ay ayaw maalis ng dugo. Dahil doon ay bigla akong tumakbo palabas ng kwarto. Nagulat si Aaron, Kuya Randy at Manang Isay at napatayo ang mga ito. Tumakbo ako sa lababo at kinuskus ng maigi ang kamay ko gamit ang sponge na panghugas ng pinggan. Micaela, bakit? Puro dugo ang kamay ko eh. Ayaw maalis. Micaela, calm down. Please, kumalma ka. Huminto ako sa mariin na pagkuskus sa kamay ko at tumingin kay Aaron. Nahilam sa luha ang mga mata nang hawakan nito ang mga kamay ko. Sa mga ganitong pagkakataon na pakiramdam ko ay napakahina ko. Parang hindi ako ang Micaela na malakas at hinubog ng trahedyang nangyari sa akin. Walang dugo sa kamay mo. You're just hallucinating. Nang muli akong tumingin sa kamay ko ay wala na ang mga dugo pati sa damit ko. Maya-maya ay niyakap ako ni Aaron at muling binuhat saka binalik sa kwarto. Manang, mauna na po kami matulog. O siya, sige na, mabuti pa nga. Umiiyak na nilapag ako nito sa kama pagkatapos ay pinunasan ng kamay ko. Matapos yun ay niyakap ako ng mahigpit ni Aaron. Muling pinaramdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Nakita ko ulit sila, Aaron. Nakita ko ulit kung paano ko sila pinatay. May mga dugo. Panaginip lang yun, okay? Ang mabuti pa, matulog ka na ulit. Tatabihan na kita. Madaling araw. Pasado 2:00 nang magising ako mula sa isa na namang bangungot. Nang tumingin ako sa mga kamay ko, naroon na naman ang dugo. Muli akong nakaramdam ng takot. Pagkatapos ay pumikit ako sa kadumilat. Makalipas ng ilang sandali, wala na ang dugo. Nag-halucinate na naman ako.
Iyon ang kadalasang nangyayari kapag napapanaginipan ko ang gabing pinagsamantalahan ako ng 7 lalaki sa edad na 18 at ang gabing pinatay ko mismo ang mga ito. Palagi akong nagigising na may dugo sa kamay. Tumingin ako kay Aaron. Tulog na tulog pa rin ito. Nang makaramdam ako ng uhaw, ay dahan-dahan akong bumaba ng kama at lumabas ng silid. Manang Isay, ikaw ba yan? Lumingon ako matapos marinig ang tunog ng pintong bumukas. Ayun na naman ang pinto na nasa dulo. Kung saan ko nakita ang babae noong unang araw dito sa Bahay Kastila. Maya-maya ay dumungaw na nga ang babae. Hi, anong pangalan mo? Sandra, ikaw? Micaela, nice to meet you. Palagi kitang nakikita dito kahit nung nasa kabilang bahay pa kami. Kaano-ano ka ni Manang Isay? Anak niya ako. Ah, Mag-iingat ka. mag-ingat. Saan? Sa 2 uri ng aswang. 2 ang aswang? Teka, hindi kita maintindihan. Dito sa mundo, 2 ang klase ng uri ng aswang. Isang aswang na sugo at kampo ng demonyo. Sila yung kumakain ng mga tao. At ang ikalawang aswang naman, silang mga tao. Pero mas masahol pa sa aswang. Pumapatay ng kanilang kapwa-tao. Pinagsasamantalahan. Naiintindihan kung ibig mong sabihin. Nakita kita. Alam ko na pareho tayo ng pinagdaanan. Pinagsamantalahan at niyurakan ng ating puri at dangal. Sinabi ni Aaron sa akin na naikwento niyang nangyari kay Manang Isay. Siya siguro nagsabi sa'yo. Tulungan mo akong makaganti, Micaela. Ha? Paano? Patayin mo si Felix Matias. Ano? Siya ang gumahasa sa'yo? Oo, ako ang unang biktima niya. Hindi 7, kung hindi 8 ang babaeng pinatay at ginahasa niya. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin, Mag-iingat ka sa aswang. Mag-iingat ka kay nanay. Gaya mo, uhaw din siya sa dugo at laman. ha? Hindi kita maintindihan. Sandali lang! Sandra! Micaela? Sinong kausap mo? Po? Si Sandra po, yung anak nyo? Nagtaka ako dahil sa halos tumakbo si Manang Isay palapit sa akin at mariin akong hinawakan sa magkabilang braso. Bahagya akong nakaigik sa sakit ng maramdaman ng matalas at mahaba na kuko nito na bumabaon sa braso ko. Doon ko lang napansin ang pinaghalong putik sa dugo at damit nito. Manang Isay? Ano pong nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin, Micaela. Ano ang sinabi ng anak ko sa'yo? Sino ang pumatay at gumahasa sa kanya? Po? Patay na si Sandra? Kung ganon. Oo. 3 taon ang nakakalipas. Walang awa siyang pinagsamantalahan at pinatay ng kanyang nobyo dito sa bahay na to. Doon sa silid na yon. Boyfriend? Palagi siyang may kinikwento noon sa akin na nakilala daw niya sa bayan. Gwapo, matangkad at chinito. Nagkapalagayan daw sila ng loob at kalaunan ay umibig sa isa't isa. Hanggang isang araw ay umalis ako. Kinailangan kong bantayan ang kapatid ko sa ospital at naiwan ko dito si Sandra. Nang makauwi ako kinabukasan, naabutan ko ng malamig na bangkay ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Binaboy at pinatay ng kung sino man na lalaki. Ayon sa mga kapitbahay, ay may nakita daw silang lalaki na pumunta dito ng gabing yon at ilang sandali pa ay nakarinig sila nagsigaw. Doon sa silid na yun ko natagpuan si Sandra na walang buhay. Sa tapat mismo ng bintana.
Kaya sabihin mo sa akin, Micaela. Anong sinabi niya sa'yo? Sino ang gumahasa at mamatay sa anak ko? Sino? Si Felix Matias daw po. Si Felix? Ang hinahanap ninyong kriminal? Siya rin ang pumatay at gumahasa sa anak ko? Papatayin ko ang hayop na yon! Hindi ko hahayaan na gawin niyo yon. Hayaan niyo akong gumawa nun. At bakit? Para sa pera? Hindi ba't gaya ka rin ni Sandra? Biktima ng pang-aabuso? Hindi lang isa kung hindi 7 lalaki ang bumaboy at lumapastangan sa'yo. Wala silang puwang sa mundo. Kaya mo nga sila pinatay, di ba? Gano'n na lamang ang gulat ko at agad akong napaatras nang biglang maging aswang si Manang Isay. Ang aswang na sumalakay sa amin. Wala kaming kaalam-alam na nasa paligid lang namin siya. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Ang maipagiganti ang anak ko. Ikaw? Aswang ka? Pero paano nga? Oo! Ako nga ang aswang. Ako rin ang mga pumapatay sa mga kalalakihan dito. Mga lalaking walang karapatang mabuhay dahil sa pang-aabuso nila. Lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi totoo yan. Oo. At may mga lalaking kaya nang umabuso sa akin at kay Sandra. Pero hindi lahat ng lalaki ay masama. Tsaka paano kayo naging aswang? May lahing aswang ang pamilya namin at si Sandra sana ang susunod sa lahi ko. Ang pinakahihintay ni Sandra ay maging ganap na rin siyang aswang. Matagal na itong hinihintay ng aming pamilya. Pero dahil sa ginawa ng Felix na yon sa aking anak, sinira niyang lahat. Hindi ko alam ang dapat maramdaman sa mga sandaling iyon. Gaya ko ay biktima ng pang-aabuso si Sandra. Pero kung hindi siya nawala ay magiging ganap naman siyang aswang at papatayin ng mga inosenteng tao. Napalingon ako sa pinto ng kwarto nang lumabas mula doon si Aaron. Nakita ko ang gulat sa mga mata nito, kaya mabilis akong tumakbo palapit at hinarang ang sarili kay Aaron. Micaela? Aaron! Ang baril ko! Bilis! Paano nakapasok dito ang aswang? Si Manang Isay ang aswang. Basta, mamaya ko na ipaliliwanag sa'yo. Ituro mo sa akin kung nasaan ang lalaking pumatay sa anak ko! Hindi ko rin alam. At kahit alam ko, hindi ko ituturo sa'yo. May batas tayong dapat magparusa sa kanila. Sinasabi ko na nga ba at ikaw ang magiging sagabal sa plano ko. Noong una, gusto ko kayong kainin dahil isang masarap na putay ang tingin ko sa inyo. Pero naging mabuti kayo sa akin, kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na ulit kayo pagtatangkang patayin. Pero kung ikaw ang pipigil sa akin para makaganti sa taong lumapastangan sa anak ko, papatayin kita! Hinila ako papasok ni Aaron ng kwarto. Sabay sara ng pinto nang sumugod ang aswang sa amin. Malakas nitong nilagabog ang pinto habang patuloy na umaangil sa galit. Tama na po, Manang Isay. Kung hustisyang kailangan nyo, makakamit nyo yon para kay Sandra. At ako mismo ang magbibigay sa inyo nun. Maya-maya ay biglang natahimik sa labas. Nagkatinginan kami ni Aaron. May hawak kaming tig-isang baril. Ilang sandali pa ay napalingon kaming dalawa sa bintana nang biglang bumukas ang sliding window na gawa sa kahoy at copy shells. Nanlaki ang mga mata namin. Ang aswang! Una akong nagpaputok ng baril at sumunod naman si Aaron. Tinamaan ng ilang beses ang aswang, pero ang ibang bala ay naiwasan niya. Maliksi ang kilos nito habang nagngangalit ang ngipin sa galit at nanlilisik ang mga mata. Nang sumugod ito sa amin, ay tinulak ko palayo si Aaron. Napahiga ako sa sahig matapos talunan ng aswang. Kung ang mga hayop na lalaking yon ay hindi ako napatay, hindi ang gaya mong papatay sa akin!
Mula sa likod ng aswang ay sumulpot si Aaron at sinakal ito gamit ang charger ng phone. Saka hinila palayo sa akin. Agad akong bumangon at nagmadali akong kunin ang military knife ko. Nang makawala ang aswang mula sa pagkakasakal ni Aaron, ay agad siyang sinalakay nito. Kaya bago pa nito masaktan ng lalaking mahal ko, mabilis kong inasinta ang puso nito bago binato ito ng kutsilyo. Tumama iyon eksakto sa gitna ng likod at tumagos sa kanyang puso. Maya-maya ay bumagsak ang aswang sa sahig at tuluyang namatay nang hindi bumabalik sa dati ang kanyang anyo. Patawarin niyo ako, Manang Isay. Pero kailangan kong gawin to. Pangako, bibigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ni Sandra. Habang buhay makukulong si Felix. Okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? Oo, ayos lang ako. Nasaan nga pala si Kuya Randy? Imposibleng hindi niya narinig ang ingay dito. Pareho kaming napalingon ni Aaron nang may marinig kaming kaluskos sa labas ng silid. Pagbukas namin ng pinto, nagtaka kaming dalawa matapos makita na bitbit ni Kuya Randy si Felix Matias. May panyo sa bibig at nakatali ang mga kamay sa likod. Sariwa pa rin ang sugat nito sa binti mula sa pagkakasaksak ko. Ngunit napansin ko na halos bugbog sarado na ang mukha nito at putok ang kilay. Umiiyak na umuungol ito at pilit na kumakawala. Ngunit ang mas pinagtataka ko ay ang reaksyon ng mukha ni Kuya Randy. Nakangisi ito. Malayo sa nakilala kong palaging nakangiti at maamo ang mukha, ilang taon na ang nakalipas. Nang mga sandaling yon, ay parang ibang tao ang kaharap ko. Kuya, saan mo siya nakita? Natsimpuan kong maaligid sa labas. Mukhang balak pa yatang pumasok dito. Pero bakit ganyan ang itsura niya? Nanlamang. Kaya sinampulan ko lang. Mabuti. Thank you, Kuya Randy. Napatay na rin namin ang aswang. Si Manang Isay palang aswang. Si Felix Matias ang pumatay at gumahasa din sa anak niya. Ang mabuti pa, tatawagan ko na si Sir Primo. Ako na lang tatawag sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na ako nakahuli sa gagong to. At sasabihin ko rin kay Sir Primo na napatay niya kayong dalawa. Nang sa ganon, masulo ko ang pera. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Napaatras ako nang itutok nito sa akin ang baril. Agad akong tinago ni Aaron sa likod nito at tinaas ang kamay. Pagkatapos ay ngumisi si Kuya Randy habang ang mga mata nito ay halos mag-apoy sa galit. Kuya, kung ano man ang problema, pag-usapan natin to. Ipaliwanag mo sa akin ang nangyayari, Kuya Randy. Ano to? Tagal kong inanak kung sino ang pumatay sa kapatid ko. Wala kong kamalay-malay na nasa tabi ko lang pala siya. At ang tao pang pinagsisilbihan ko. Hindi kita maintindihan. Kapatid ko si Edwin Arevalo at isa sa mga pinatay mo doon sa warehouse sa Rizal. Nanlaki ang mata ko. Nagmistulang manginig ang mga kamay ko nang marinig ko pa lang ang pangalan na yon. Paano ko makakalimutan? Dahil ang nagmamay-ari ng pangalan na yon ay isa sa mga lalaking gumahasa sa akin. Ang una sa 7 lalaking bumaboy sa akin. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin ang gabing yun. Habang wala akong tigil sa pag-iyak at pagmamakaawa, ang mga demonyong kasama nito ay binubuyo ito na galawin ako. Sa mukha pa lang ay halos hindi nalalayo ang edad sa akin ng mga panahon na yun. Hanggang sa magpadala sa udyok ng mga kasama. Ang Edwin Arevalo na yon ang unang lalaking gumahasa sa akin. Matapos ang revelasyon ni Kuya Randy, tuluyan akong nawalan ng kontrol sa galit ko. Isa sa naging psychological effect sa pagkatao ko ng panggagahasa sa akin noon at ang ginawa kong pagpatay sa 7 lalaking gumahasa sa akin ay nawawalan ako ng kontrol sa galit. At kapag na-trigger, I will kill when I get mad. Tinaas ko ang baril ko at walang takot na lumapit kay Kuya Randy. Nagagalit ka? Dahil
Dahil pinatay ko ang kapatid mong mas masahol pa sa aswang? Oo, kamali ang kapatid ko. Pero naligaw lang siya ng landas. May pagkakataon pa siyang magbago. Pero inalis mo ang karapatan na yun sa kanya. Dahil pinatay mo siya. Kaya si Hodan na impluensya lang siya o hindi. Hindi mababago niyo ng katotohanan na isang kapatid mo sa bumaboy sa akin. Galit na galit ka sa akin? Dahil pinatay kong kriminal mong kapatid? Eh ang naging epekto sa akin ng ginawa niya at ng mga kasama niya, hindi mo ba naisip? 10 taon ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, napapanaginipan at naaalala ko pa rin ang gabing yon. Naririnig ko pa rin ang mga malademonyo nilang tawa at hiyawan habang pinagpapasapasahan nila ako. Kami ng mami ko. Buhay pa ako pero daig ko pa ang nasa impyerno. Halos gabi-gabi, hindi nila ako pinatatahimik. Maayos pang buhay ni Edwin. May pagkakataon pa siyang magbago. Pagbabago? Kung ganon, anong ginagawa niyo dun sa warehouse na yon ng gabing pumunta ako? Kalat ang mga pinagbabawal na gamot sa paligid habang lango sila sa alak? Yun ba ang pagbabagong sinasabi mo? Papatayin kita! Sige! Magsabayan tayo! Hindi ako natatakot sa'yo! Micaela, Kuya Randy, pakiusap! Huwag niyong gawin to! Magkakampi kayo sa simula pa lang! Kaya kong kalimutan lahat para lang sa kapatid ko! Matapos barilin ni Kuya Randy si Aaron, bigla kong hinagis ang military knife na kanina pa nakatago sa likod ko habang hawak ng isang kamay ko ang baril. Sa balikat ko pinatamaan si Kuya Randy. Kasunod niyan ay ang 2 magkasunod na putok ng baril na tumama naman sa 2 hita nito. Nagmamadali akong lumapit kay Aaron na puno ng takot. Pero agad yung naibsan nang makitang sa balikat lang dumaplis ang tama nito. Okay ka lang? Oo, malayo sa bituka to. Ikaw, Ayos lang ako. Inalalayan ko na bumangon si Aaron. Pagkatapos ay umiiyak na tumingin ako kay Kuya Randy habang namimilipit ito sa sakit at hawak ang hita. Kung gugustuhin kitang patayin, kayang-kaya ko. Kilala mo ako, Kuya Randy. Pero hindi tayo magkatulad. Sayang, dahil tinuring kitang totoong kapatid. Kung lumapit ka lang sa akin ng maayos at sinabi mo ang katotohanan, baka nadaan pa natin to sa maayos na pag-uusap. Huwag mong isisi sa akin kung pinatay ko ang kapatid mo. Kriminal siya. Sinadya niya man yun o hindi, nagkasala pa rin siya. Ang tanging mali ko lang noon ay nilagay ko sa kamay kong batas. Pero dapat ko bang pagsisihan ang pagpatay sa mga taong sumira ng buhay ko at pumatay sa mami ko? Micaela, tama na. Tapos na. Ngumiti sa akin si Aaron matapos naming ibalot ang huling bag na may lamang mga regalo at relief goods para sa pupuntahan naming center na kumukupkop sa mga babaeng biktima rin ng pang-aabuso gaya ko. Bukod pa doon, ang tseke na nagkakahalaga ng tig-100,000. Isang buwan na ang nakalipas na isurrender ko si Felix Matias sa mga pulis. Ang mga taong bayan ang naglibing at sumunog sa katawan ng aswang. Samantala sa akin pa rin binigay ni Sir Primo ang bounty. Pero hindi ko yon binulsa. Sa halip ay binigay ko ang kalahati sa pamilya ni Kuya Randy at ang kalahati na napunta sa akin ay dinonate ko sa mga charity. Ay, sa wakas, natapos rin. Mas nakakapagod pa pala to kaysa magkabul ng kriminal. Masyado ka talagang masokista. Mas gusto mo yung nasasaktan ka. Nasanay na eh. Ay! Bahagya akong nagulat matapos akong biglang buhatin ito at dalhin sa kwarto. Nakangiti kami sa isa't isa nang ihiga ako sa kama ni Aaron. Nang halikan niya ako, ay buong puso akong tumugon at yumakap sa kanyang leeg. I love you.
and I'm so proud of you. Ang dami mong pwedeng maging reason para mag-give up ka sa buhay mo matapos ang mga nangyari sa'yo, pero pinili mo pa rin lumaban. Mas naging proud ako sa'yo nang patawarin mo si Kuya Randy. Napapagod na akong magalit. Gusto ko na ng tahimik na buhay kasama ka. Eh, yung mga lalaking gumahasa sa'yo, sa tingin mo kaya, kaya mo ba silang patawarin? Hindi madali magpatawad. Lalo na, hindi ko makakalimutan ang malagim na nakaraan ko na yon. Pero hindi ako makakausad kung habang buhay kong dadalhin ng mabigat yon sa dibdib ko. Hindi madali. Mahabang proseso yon pero unti-unti, alam ko na darating ang araw na maibibigay ko ang kapatawaran na yon. At maraming salamat sa iyo, Aaron. Dahil tinanggap at minahal mo pa rin ako. Minahal mo ako ng buo sa kabila ng lahat. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang nangyari sa'yo. At nangangako ko sa'yo na hindi kita iiwan sa lahat ng oras. Eh, hindi ka naman talaga umalis sa tabi ko simula pa lang eh. Kaya nga patay na patay ako sa'yo. Stop. Iyan na ako dyan eh. So, ano nang gagawin natin? Tapos na tayo magbalot ng mga goods sa labas. Umalis na yung mga tumulong sa atin. Tayong dalawa na lang. Kaya, pwede na ulit. Pwede na ang ano. Sus, patay mali siya. Alam mo naman kung ano. Eh, ano pang hinihintay natin? Hubad na ng makarami. Madam Venus, tama si Sandra. Mas nakakatakot ang mga taong akala natin ay matino. Ngunit sa gabi ay nagiging mas mabangis at delikado pa kumpara sa mga tunay na aswang. Ang mga aswang ay maaari pa nating itaboy sa simpleng pangontra lang. Ngunit ang mga taong gaya ng umabuso sa amin ni Sandra, mas masahol pa sila sa aswang at walang anumang pangontra ang tatalab sa kanila. Matapos ang gabing yon na pagsamantalahan kaming mag-ina at patayin nila ang mami ko, ang buong akala ko ay tuluyan ng nasira ang buhay ko. Nabuhay ako sa galit. Dahas at karanasan ang naging coping mechanism ko. Sa bawat kriminal na sinasaktan ko, hindi ko man pinapatay dahil sa pera, pero parang ang mga lalaking nagsamantala sa akin ang sinasaktan ko. Ang akala ko doon ako matatahimik. Hindi pala. Sa tulong ni Aaron bilang psychiatrist at ngayon nga ay asawa ko na, unti-unting naging maayos ang lagay ng mental health ko. Sinuko ko ang buhay ko sa Diyos at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Saka ko lang na-realize na maganda pa rin ang mundo sa kabila ng nakaraan ko. Tinuro sa akin ng Biblia ang salitang pagpapatawad. Kung may isang bagay akong natutunan sa mga pinagdaanan ko, hindi nagtatapos ang buhay ng isang tao dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso na tulad ko, sana ay mahanap niyo rin ang kapayapaan sa buhay kasama ang Diyos. At bago ko tapusin ang aking liham, nais kong iwan sa inyo ang isang Bible verse na ito mula sa Ephesians 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Hindi madali sa mga gaya namin ang magpatawad, pero hindi rin imposible. Hanggang dito na lang at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Michaela.